Magandang umaga Pilipinas sa mga kabubukas lamang ng telebisyon. Narito po ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. So unahin po natin yung low pressure area na kahapon ay ating pong binabantayan dito sa loob nitong Philippine Area of Responsibility at nagdala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi nitong Palawan. Sa ating pong panayam kay Pag-asa weather forecaster Glyza Escolier, inahatid niya po ang magandang balita na tuluyan na nga itong nalusaw o nag-dissipate. Ibig sabihin yan, magsisimula na rin bumuti yung panahon sa ating nabanggit na lugar sa mga susunod na oras. Gayunman, dominante pa rin po yung tinatawag nating tail end o yung extension ng isang cold front. Dito po yan partikular na umaabot sa eastern section nitong Northern Luzon. Sa mga susunod na oras, ito po ay magdudulot pa rin ng maulap na kalangitan na may tsansa nung may hina hanggang sa kung minsan ay mga katamtamang mga pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog para sa mga lugar na sakop nitong Cagayan Valley, maging sa rehiyon nitong Cordillera at sa probinsya na rin po nitong Aurora. Mayroon din tayo mga may hinang pag-ulan lamang na mararanasan kung kayo po ay nasa bahagi naman nitong Ilocos Region. Para naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi din ng Luzon, ganoon din para sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao, asahan ng pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po niyan, pangkalahatang maaliwalas na panahon ng iiral. Pero paghandaan mo pa rin yung tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Para naman po sa ating mga kababayan mangingisda o yung mga papalaot mamaya, narito po yung ating inaasahang sea condition. So ayon po sa Pag-asa, mayroon pa rin po tayong nakataas na gale warning dito yan sa northern and eastern seaboards nitong Northern Luzon. Marami rin pong mga probinsya yung kasama dyan, kabilang na ang mga sumusunod: Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Isabela at Ilocos Norte. So sa ating pong mga kababayan, sa ating mga nabanggit na probinsya, bawal po muna ang pagpalaot dahil po yan sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Sa katunayan, ayon po sa Pag-asa, maaring umabot sa 3.4 hanggang sa 4.5 meters yung magiging taas ng alon sa mga karagatan. Kaya naman magdoble ingat sa inyong mga lakad. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Salamat po sa inyong walang sawang pagtutok. Maaari niyo pong bisitahin ang aming website at bisitahin din ang aming mga social media accounts, kabilang na ang Facebook, Twitter, and Instagram. Ako po ang inyong nakasama, Desiree Zonyo. Magandang umaga and happy Tuesday sa inyong lahat. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911, NDRRMC 911-5061, Pag-asa 433-8526, MMDA Flood Control 882-4177, PVOX 426-1468 hanggang 79, at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481. Red Cross 143 o di kaya'y 790-2300. Department of Health 711-1001. DSWD 931-8101 hanggang 07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.